Isang bansa sa malayong silangan, pirangkalan perlas ng sinanganan. Ang ganda nito ay ang kapuyan, ito pinakulaklak ay namumukat ka. Sa mga Hello po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Saan man kayo naroroon, anumang oras dyan sa inyo, shout out sa inyong lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pagtalakay sa aklat ng Exodus. Okay, Exodus, Kabanata 21, ang batas sa mga alipin. Ah, siguro hindi na tayo babalik tanaw, pero mapapanood naman nila yun sa previous video. Okay, Oo. verse 1. Ito ang tuntuning ibibigay mo sa bayang Israel. Kapag ang isang tao ay bumili ng aliping Hebreo, maglilingkod ito sa kanya sa loob ng 6 na taon. Sa ikapito, makakalaya na siya ng hindi kailangang tubusin. Kung ang alipin ay walang asawa nang bilhin, aalis siyang walang asawa. Ngunit kung may asawa siya nang mabili, kasama niya sa pag-alis ang kanyang asawa. Pause tayo dito sa So yung ay 6 na taon siya maninilbihan, then sa ikapito ay palalaya ulit. Oo. Pag iyon ay binili, so bibilin mo siya sa worth ng 6 years o Oo. 7 years. So hindi Oo, hindi ganun ito pala yung pero, ano. Ganun oo, pala sis ang kultura ng mga Hebreo. Binibenta ang mga basta alipin. Hebreo. Kapag kumbaga parang advance salary, halimbawa, yung isang pamilya ay nangangailangan ng malaking so computing niya yung magiging sisweldohin niya sa pitong taon siguro, Sa anim na taon. 7 taon. Oo. Anim. Oo. Siguro 7 taon, di kaya lang palalayain siya sa ikapito, parang ganon. Oo, palalayain siya sa ikapitong taon. So, anim na Oo, taon parang ang babayaran sa kanya. parang isinanla niya ang sarili. Pero sa Hebreo lang to. Ang Oo. Hebreo ay may karapatang palayain. Pero yung alam ko yung hindi Hebreo, pag binili mo yun, binili mo na siya. Unless magbabayad ang ano. So ibig sabihin, ang nito, ang 7 years na to is independent do sa ating Sabbath year. Hindi siya susunod kasi ang nakadepende sa Jubilee year, yung paglaya ng mga di ba? So ito independent. Independent kahit pa nasa pangalawang taon pa lang, pero kung noon pa lang papasok yung noon pa lang benta ang sarili o noon ka pala nakabili, doon mag-uumpisa ang bilang. Oo. Halimbawa, ngayon pa lang ibinenta ang sarili. So, 6 na taon, halimbawa, ako, ibabenta ko sa'yo. So, babayaran mo ako for 6 years. So, 6 na taon ako magsisilbi sa iyo. Independent na kasi Kawawa 2020. naman pala itong alipin, ano? So, halimbawa, binenta niya yung sarili niya para sa kanyang pamilya. Wala pala Oo. siyang matatanggap na sweldo, no? Hindi, wala. Kasi parang advance na eh. Oo. In advance na ang kanyang salary eh. O baka naman swelduhan din, pero ang kontrata 6 na taon. Hindi kaya parang ganun? Siguro, baka sa parang internal arrangement nila. Oo. Kaya Eh, 'di ba uso tayo mga Korean mahilig sa katulong, 'di ba? Tsaka oo. mga Spanish, tayo lang ang kahit middle class ka nagkakatulong tayo no, 'di ba? Oo. Parang ganun, parang ninilbihan sa Okay. Pero sa panahon natin ngayon, parang nakakatakot na yung ganitong arrangement eh, no? Mm. Eh Kasi paano kung, maraming batas na nagproprotekta sa oo, at mga saka, katulong, pero ang amo walang proteksyon na nakawan. oo. Eh paano kung ninakawan siya? Hindi niya Oo. mapapaalis kasi nabayaran niya na in advance. Oo nga O, di ba?
Kaya hindi na ito yata applicable sa atin sa Oo, ngayon, itong saka batas hindi. na At ito. saka, ang mga katulong ngayon, pupunta na lang sa abroad kaysa Oo. syempre mas malaki ang sweldo nila. At saka choosy, kailangan may telepono, kasi may TV, kailangan Parang ano eh, pag ang katulong pumapasok nagdagdag ka sa ng pagkain, nagdagdag ka sa pakakainin mo. alam mo sila yung nag-i-interview sa amo. Oo. Baliktad. Dagdag sa kuryente, tubig, Oo. pagkain, gastos mo, 5 plus, may Tatanungin allowance. ka pa, may washing machine po ba kayo? May shower ba? May, ay, nako. Okay. Meron ba kayong mga Ayun. electronic na gamit? Ilan ba yung bata dyan? Oo, Ilan ba ilang yung may bata, ilan matanda ang ba pag kaming tanda? Oh. grabe, no? Ayaw pag may bata o ayaw mo. Oo. Okay, verse 4. Kung sa kanyang pagkaalipin ay binigyan siya ng magiging asawa at nagkaanak sila, ang babae at ang mga anak ay maiiwan sa amo. Siya lamang ang lalaya. Okay. Pag yung amo niya nagbigay ng asawa. Oo. Oo. Bawa, siguro yung babaeng yun ay nabili din ng amo. Yan. Ngunit kung ayaw na niyang lumaya sapagkat mahal niya ang kanyang asawa at mga anak, gayon din ang kanyang amo, patutunayan niya ito sa harapan ng mga hukom. Dadalhin siya sa pintuan sa tabi ng poste ng pinto at bubutasan ng isa niyang tainga. Tandaan na magiging alipin siya ng amo habang buhay. Siguro Hmm. ang sample ito, napangasawa niyang babae, hindi Hebreo. Kasi hindi sila saklaw nung 6 na taon ng paglaya. Kaya Oo. may iiwan sa Hindi, siguro nasa amo din yun eh. Hebreo din siya, 'di ba? Yung lalaking Alin ba yung dapat ang Hebreo alipin. dito? Yung amo o yung alipin? Hindi, hindi kasi ang dito pag binigyan ng asawa ng amo. Pero may iiwan Pero para yung sa babaeng akin, ang pagkakaintindi ko nito ay parehong Hebreo. Ang amo at saka yung alipin ay parehong Hebreo. Oo. Pero kasi binigyan ng among Hebreo yung kanyang Hebreong alipin ng asawa. Oo, Pero parehong Hebreo din. hindi naka-indicate kasi Oh, kung Hebreo din yung babaeng pinasawa, dapat may karapatan ding lumaya. Pero dito hindi nakalagay Parang yun lang Hebreo ang palalayain, pero yung asawa at mga anak maninilbihan pa rin. malay So, mo kung halimbawa naman yung ah, ibinigay niyang asawa ay alipin din nila at ayaw nang umalis sa kanila, 'di ba? At oo, pero kasi automatic 'di ba ika-7 taon ay lalaya din, 'di ba? Kasi baka mm, hindi Hebreo yung alipin na 'to. Kaya yung lalaking alipin na Hebreo ay magpapatali na din sa kanyang amo kasi hindi niya mapapalaya yung kanyang asawa. Yun ang pagkaintindi ko ha. mm. Alam nga namang Well, double standard, siguro ang babae hindi wala naman palalayain, lalaki palalayain. wala naman kasing specific na Oo. kung ano ang kanilang Silent, oo, silent ang batas, silent ang Torah Mm. dito. Oo. So, nasa sa atin na kung paano natin 'to uunawain. Tapos yung ang naghihikaw lang pala noong unang panahon sa mga lalaki ay ang mga alipin. Mga alipin lang ang may hikaw. Oo. Pero sinisweldohan sila, no? Oo. Hindi naman sila Hebreo. Basta Hebreong alipin. Okay. Okay, verse 7. Kapag ipinagbili ng ama ang kanyang anak na babae upang maging alipin, hindi ito palalayain tulad ng aliping lalaki. Iyon! Ang Mm. babae pala, pag pinagbili, hindi kasama dun sa 7 year na paglaya. So, maaaring Hebreo din yung kaya na pangasawa. Mm. Yun nga. Oo, verse 8. Ngunit kung ang babae ay ipinagbili bilang asawa sa kanyang amo, subalit siya ay hindi nito kinaluguran, siya ay maaaring ipatubos sa kanyang mga kamag-anak.
Pwede bang O tubusin? pwede naman pala. Halimbawa, in advance mo, 6 na taon. O Oh, hindi mo nagustuhan. O ipatubos mo sa mga kamag-anak, di ba? bilang asawa eh. Bilang Oo. asawa. Oh. So parang ganito Mm. siguro yung ano, yung kay Jacob, yung dalawa niyang ano, pwede na palang tubusin. Kahit Oo. hindi ano, no? Okay, Oo. Abraham. Pag pinagsawaan na, no? Tapos Mm. magbabayad ka pa, eh, parang unfair talaga sa babae, no? Na Oo nga. nagamit ka na, tapos, ano, Oo. magbabayad ka pa ulit kung tubusin, no? Okay. Okay, walang karapatan ang kanyang amo na siya ay ipagbili sa mga dayuhan sapagkat binali niya ang kasunduan o tipan sa babae. Okay, pwedeng palayain, pero Oo. hindi niya pwede ibente sa iba. Kung ang babae naman ay binili para sa anak ng amo, ipagkakaloob sa kanya ang karapatan ng tunay na anak na babae. So kahit ayaw na nung lalaki, yung kanyang anak na lalaki, yung babae na nabili, Oo. ah, pero pag ano mo yun, ituturing mong anak mo na rin yung babae, parang inampun mo na, no? At kung Mm. mag-asawa ng ibang anak ng amo, ang babae patuloy na bibigyan ng kanyang pagkain, damit, at patuloy na sisipingan ng kanyang asawang lalaki. Parang obligasyon. Oo. Mm. Kapag hindi tinupad ng lalaki ang tatlong bagay na ito, dapat palayain ang babae nang hindi na kailangang tubusin. Okay. Mm. Hindi na ano, hindi na gagastos yung babae. So, Oo. kailangan ang ano mo dito, kausap dito ay yung biyenan. Oo. No? Hmm. Kasi bilang ano din yan, respeto din ng anak sa ama eh. Mm. Mga batas sa mga karahasan. Sino mang manakit at makapatay sa kanyang kapwa ay dapat ring patayin. So talagang ano, an eye for an eye, ano? Oo. Ngunit kung hindi sinadya o binalak ang pagpatay at ito ay hinayaang mangyari ng alayam, ang nakapatay ay maaaring magtago sa lugar na itatakda ko para sa ganitong pangyayari. Parang homicide lang. Oo. Siguro Oo. pinagtanggulan sarili, napatay niya yung ano. Oo. Oo. Ngunit kung ang pagpatay ay sinasadya o murder, darating palayo sa aking altar ang pumatay at papatayin din. So pag murder talaga, death, automatic death yun. Pero bakit Sino ano, mang bakit oh, ano to, darakpin palayo sa palayo aking sa altar aking altar? ang pumatay at papatayin din. So, ibig sabihin, sila ba pag nakapatay ay, ay tatakbo sa altar? Kasi ganun ang ginawa ng mga ano eh. Humingi naman, di ba ginawa yung mga kalaban ni ano doon, King David? Oh. Di ba? So, hindi Ewan ko, sila, hindi sila mapapatay kapag sila ay tumakbo sa altar. oo, kasi ano, madidefile ang altar. So doon sila Oo. nagtatakbuhan. Hmm. Kailangan ilayo muna. Okay, kasi Oo. kahit saan pwedeng ano, ah, pero ano eh, alam ko meron tong ano, meron ding pag ano, paghuhusga, pag ano, Oo. May okay. paglilitis naman siguro yan. Paglilitis, oo. Number 15. Sino mang magbuhat ng kamay sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Oo, biruin mo Okay. yon. Oo. Ganun kabigat Kailangan ang kailangan parusa. may witness talaga, no? Kaya Oo. siguro ang mga ano mahilig usisera, no? Mm. Kasi wala pa CCTV nung araw, kaya ang mga Kaya nga eh. kapitbahay din taga-bantay. Uy, nag-aaway si ganyan, Mm. nag-aaway. Okay. Sino mang dumukot ng kapwa upang ipagbili man o manatili sa dumukot ay dapat patayin. So yung ito naman ay kidnapping. Oo, kidnapping. O sa death penalty talaga yan. Death penalty, ang death penalty dito ay paglapastangan sa magulang at saka itong ano, ah, Kidnapping. Pwede mong kidnapping. ibenta o ipagbili o basta ano, illegal ano din yan. Di ba? Oo. Yan, pwede. Tingnan mo Yung sa verse kidnapping, 17, di ba? Mm-mm. paglapastangan sa magulang. Sino mang magmura sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Uy, O ano pa grabe, lang, wag verbal pa naman. lang yan, ha? Oh, verbal pa lang yan, pero Okay. death penalty na.
Oo. Mahigpit ang ano ng ano ang bilin diyan ng ABA. Pero ang Verse mga 18. mga anak ngayon, grabe eh. Wala na Ay, talagang lalo na sa Western. oo. Walang Wala na ngang regard paggalang sa sa magulang eh. suwail pa, no? Oo. Ang manuntok o mamukpok ng bato sa pag-aaway ay hindi paparusahan kung ang sinuntok o pinukpok ay hindi namatay at muling nakalakad kahit nakatungkod. So, basta hindi mo napatay, no? Oo. So, ano, pwedeng gumamit pala ng weapon. Ngunit Pero ang may ayan, sala, oo. Ngunit ang may papatayin sala, din. Oo. oo. Ang may sala ay dapat magbayad sa nasaktan para sa pagpapagaling at sa oras na nawala. Kung ang sinuntok o pinukpok ay maratay o syempre Oo, loss of yan time. pa rin naman ang batas natin ngayon, 'di ba? Oo, oo, Kailangan magbayad nagbabayad siya. ka. Ikaw ang maggagasto sa ospital kapag ikaw ang nanakit. Oo. So madali lang nun, walang mga paligoy-ligoy yung mga Oo. abogado, no? Kapag sinaktan ng tao ang kanyang alipin, maging babae o lalaki, at ito ay namatay noon din, paparusahan ang taong iyon. O, pag nasaktan at namatay. Ngunit kung ang alipin ay mabuhay ng 1 o 2 araw, hindi parurusahan ng amo sapagkat kanyang ari-arian ng alipin. So pag pala sila, oh, ka munang mamatay ha, after 3 days ka mamatay. Oh. Yun, may ano eh, yung tatagal pa ng 2 o 3 araw, ano? Kasi pag-aari mo yun eh. So, Hmm. so ibig sabihin, pwedeng lasunin mo. Kung ano, hindi ka mananagot doon, ganun ba? Um, Siyempre Kasi ang sa lason, panahon hindi natin ngayon limited eh. hindi yan makakalusot eh. Oo, Kasi may ano talaga may investigasyon eh. oo. May ano na DNA, mga May ano ano na, na may may toko na. oo at saka Toko. anong tawag dito? Autopsy. Oo, autopsy. Okay. Verse 22. Kung ang nag-aaway ay makasakit ng nagdadalang tao at dahil doon ay napaanak ito nang wala pa sa oras, ngunit walang ibang pinsala, ang nakasakit ay magbabayad ng halagang hihingin ng asawa ng babae ayon sa kapasyahan ng mga hukom. Bakit naman na kasi buntis na nakikialam pa sa away, ano? Ah, Siguro baka naman yung asawa niya nakipag-away. oo nga, sa bagay, ano? Oo. So talagang maraming buntis nung panahon na yun. Oo nga, Oo. dati no, may mga buntis ano, tipon-tipon pa. Ngayon, bihira ka na makita ng buntis na may kasabay eh. No? Hmm. Sino po unti ang nagbubuntis. Ngunit kung may iba pang pinsalang tinamo ang babae o ang sanggol, paparusahan ang nakasakit. Buhay din ang kabayaran sa buhay. Mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa. Sunog sa sunog, sugat sa sugat, galos sa galos. Talagang equal, ano, Oo. patas. Talagang patas ang ano, patas ang batas. Kaya mas kinatatakutan nila ang Oo. batas noon. Kasi ngayon kasi kung may pera ka, kawawa ang pobre kung ang Oo, kalaban mo may kawawa ang pera pobre. kasi mababayaran eh. Pero Oo. kung halimbawa pinutulan yung pobre ng kamay, matatakot din yung mayaman. Oo. Dahil tutulad din siya ng kamay, di ba? Wala na talagang tatalo pa sa batas ng alahayam, ano? Kasi Oo. ito talagang pantay na batas. Mm-mm. Pero ngayon, sa panahon natin, ang batas ngayon, pag may pera ka, tatapalan mo lang o kaya magbabayad ka ng witness, kawawa si pobre. 'Di ba? Kaya nga mali din yung nakapiring yung ano eh, babaeng ano. Oo. Kasi dapat bukas ang mata mo ah. Hindi Oo. ka dapat pipikit dahil kung ano lang yung mabigat yung binayad ng isa, yung Kaya yun timbangan. ang hindi magandang ano, 'di ba? Hindi Oo. magandang simbolo ng Oo. hustisya sa bansa natin na Black, anong tawag ang doon, ano, si? na Black, ang hukom ay naka piring ang mata. So, oo. yun ang ginamit nila ngayon na pipiringan natin ang mata Oo. neto. Ng Oo. 1,000 peso bill, oo. Yes, Dapat nga oo. ang Para ano na eh, mabaliktad ang mag-fire, di ba? batas.
Oo, Dapat 'di nga ba? ang simbolo naka-magnifier ka. Oo, Dapat inaano, talaga sinasaliksik na mabuti, pinag-aaralan oo. mabuti ang kaso. Lalo pa ngayon, bendalo na tayo. Oo, si Bendalo na yan. Oo, bendalo na kaya wala na talaga. Kawawa ang pobre. Kasi kapag yung may pera, tatakpan lang nila ng ng 1,000 Babayaran si peso Bendalo. bill. Oo, Mm. bayaran si bendalo. O, okay na. Laya ka na. Oo, oo. O kaya pahabain ang Oo, paglilitis para yes, mamatay na lahat oo. bago Matay ka na bigyan ng lang diyan sa kulungan, pahahabain lang yung kaso mo, o wala mm. ka na. Kaya talagang unfair ang batas Di natin bale, ngayon. meron kang free check-in, free Oo. accommodation, yun nga lang, di ba? Hindi rin? First 26 tayo. Oo. Free Ano? accommodation ba ang pagkakakulong? Oo. Free, hindi ka nahabulin ng Bombay. Libre ang kuryente, tubig. May party pa gabi-gabi. Pero hindi sa umpisa hindi ganun sis. Ano? Kapag ka ikaw ay na halimbawa, nasentensyahan ka na, saka ka palang free. Pero yung halimbawa, nakulong ka lang dyan sa barangay o kaya sa mga police station, ay paghahatidan ka ng pagkain ng kamag-anak mo. Walang libre. Hindi, walang libre. Kaya Wala. pag wala ka mag-anak, magutom ka. Wala, magutom ka. Kaya Kawawa, kami, kawawa naman oo, talaga yung yung mga walang ikinukulong pampiyansa. namin sa barangay dati, ah, pag walang walang kamag-anak, kami yung magpapakain. Tapos may piyansa, no? Kawawa Oo, na may walang pampiyansa, gutom na. kaya nga. So, malilibre ka lang kapag ang kaso mo ay talagang, kumbaga nasentensyahan ka Talagang na. guilty ka na. Oo, pag guilty ka na talaga. Kaya nga, di ba yung iba, ayaw na lumabas. Kasi Oo, paglabas nila, wala silang trabaho, wala silang nagtatanong trabaho, trabaho. walang Gagawa na tutuluyan. naman sila ng crime para babalik uli sila sa kanyang Oo. comfort zone, which is yung, Yes, tiisan. ganun nga kasi kagaya dito sa sa drug rehab. Oo. Ah, hanggang 6 months lang ang pinakamatagal nilang stay diyan. Tapos sawang-sawa sila sa pagkain, sa kumbaga halos lahat binubusog talaga sila sa pagkain para hindi nila maisip yung pagdodroga. Oo. So, kahit na natapos na yung 6 months nila, yung iba ayaw nang umalis. Pero kailangan, kumbaga, mandatory yun eh. Kailangan lumabas ka na kasi tapos na ang ang 6 months mo dito, stay mo. Ang gagawin nitong mga pinalabas, magdudruga o sila ulit para makabalik. Oo. Kasi, Libre sila lahat kumbaga, eh. parang naging na sila doon, naging kampante na sila sa buhay nila eh. Hindi sila Oo. Dapat nagtatrabaho. sila, dalhin sila sa isang isla at doon na lang sila, Hmm. no? Oo. Tapos silang mag-farm, ganyan. Baga, hindi na, baga, So, self-sufficient yun na. nga, dapat kasi ang gagawin ng gobyerno natin ay gawin nilang maging productive itong mga nakakulong. 'Di ba? Oo. Kasi hindi lang yung papakainin lang sila ng gobyerno tapos wala silang ginagawa. So, sila ng factory. Kaya lang kumisan Oo. kasi, mahirap kasi ganun. Kasi iba damage na yung brain. Oo. May mga naman Sa, sila ngayon na halimbawa, pag-aaralin sila. Tapos may mga gumagraduate din na nasa loob ng kulungan. So pagka mm, nagkaroon ng pagkakataon na sila ay makalaya, mayroon silang degree na pwede sila magtrabaho. oo. Kaya lang yung markado Yun pa nga rin yan, lang, di ba? oo. Mahirap kasi yung community acceptance sa kanila. Unless sa ibang lupalop siya Oo. pupunta at Kaya hindi siya maraming ma-tempt. kumbaga maraming risk kapag ka ikaw ay galing na sa kulungan. Kahit gumanda pa yung reputasyon mo, Mm, maging maayos pa yung mo, naging degree holder ka doon, pero paglabas mo, mahihirapan ka pa rin sa community acceptance. oo. Saka yung yung mga
ang ano diyan kasi lasting diyan yung damage sa brain, Oo. yung ano, pag yung extended na, no? Yung Oo. mayroong mga mood swings. Marami ka munang patutunayan bago ka matanggap ng community. Oo. So, kapatid tayo. Oo. Okay, so verse 26. Kapag pinalo ng amo ang kanyang alipin, lalaki o babae, at ito ay nabulag, palalayain niya ang alipin iyon bilang kabayaran sa mata nito. Okay. So yung freedom ang kayang Oo. kabayaran. Ganoon din ang gagawin kung mabungi ng amo ang ngipin ng kanyang alipin. Bilang kabayaran naman sa ngipin nito. Kung ipagagawa nila ng pustiso, Ganun nga, pananagutan ng amo niya yun. ganon. No? Kasi Hmm. nung araw wala pang mga false teeth, no? Oo. Okay. Verse 28. Kapag ang isang baka ay nanuwag at nakapatay ng tao, babatuhin ang baka hanggang sa mamatay. Ngunit huwag kakainin ang karne nito. Walang pananagutan ang may-ari ng baka. Halimbawa, okay. Yung baka lang ang babatuhin. At hindi pwedeng kainin kasi under stress na yung bakang yun eh. Kung ito ay kung ito ay dati nang nanunuwag, ngunit pinabayaan pa rin ng may-ari matapos tawagin ang kanyang pansin, papatayin ang baka, gayon din ang may-ari. Kapag nakapatay pa muli ang baka, naku. So pag Oo. pala nanunugan, mabuti papatayin na agad, ano? Oo. Kasi pag inulit, pati yung amo niyan papatayin din. Hmm. Walang bayad, hindi ba pwedeng bayaran na lang? Siguro may mga ano naman sila, mga internal agreement. Oo. Pero Pero nung ano, alam ko sa Saudi, milyon-milyon talaga ang ano eh, ang oo, katumbas ng buhay eh. ang batas na ito ay siguro ano din, kinopya din ito ng ating mga nagpapatupad ng batas kagaya sa barangay. Pag ang aso mo ay nakakagat at namatay yung kinagat niya, may pananagutan, makukulong or maipapapatay ang Kumbaga papatayin na yung aso, makukulong pa ang may-ari. Oo, kasi hindi ano, Magmumulta hindi pa niya siya. Hmm. kasi irresponsible ano, Oo. pet owner. Hmm. Dapat yung ano, vaccine na, no? Oo. Libre naman ang ano nga naman sa barangay, di ba? Hmm. Vaccination of verse 30. Gayunman, kung lalagyan ng halaga ang buhay ng namatay, babayaran ito ng may-ari at hindi na siya papatayin. Ito yon. Oo. May halaga ang ano, binigyan ng value. Oo. Kahit bata ang mapatay ng baka, iyan din ang tuntunin. Kung alipin ang napatay sa suwag, ang amo ng alipin ay babayaran ng may-ari ng baka. Okay. So, pag alipin ang nasuwag, yung ano babayaran yung amo. Pero napakamura Tatlong, naman nito. oo. Paano yung 30. pamilya ng alipin, no? Yung Oo. amo ang babayaran, hindi yung pamilya. Siguro talagang kasi ina-adapt din ito ng ating ng batas. Kaya lang, according to present ba yan? Situation siguro, no? Oo, wala nang mga siya, yung slave na yan, eh, no? Hmm. Kasi Kaya ito hindi parang mautos yung isang paggawa ng naka-fix. batas, ano? Oo, parang Kailangan pa ba naka-fix. natin ng Congress? Kailangan pa ba natin ng Senate? Actually, hindi na eh. Yung pabatas? Kasi napakadami na nating batas, hindi lang naman pinatutupad. Hmm. Kaya ako Ang pabor ano ako. nila ngayon, Pabor ako oo, na wala sagot ng ka. wala ng Ang Congress. dapat mag-focus sila sa ano, sa social media AI, mga Oo, batas na 'yan. yeah. Paano pag kinopya ang mukha mo o boses mo, anong karapatan mo doon, no? Oh, yun lang, oo. Pwede ka i-pinpoint Hmm. o gawan ka ng video, no? Kaya Mag ngayon napakahirap ng i-identify yung fake news sa hindi. mm Kasi nakukopya na lahat eh. Mukha, boses, nakukopya lahat. mm So, hindi mo alam na kinopya ka na pala at Yung boses nilagyan, mo, oo, yung boses mo, kinopya na, mukha mo, tumawag kinopya sa na. anak mo, oy, padala ka Oo, nga ng ano dito. oo, Dapat may code name pala kayo, no? oo. Verse 32 tayo.
Kung alipin ang napatay sa suwag, ang amo ng alipin ang babayaran ng may-ari ng baka. 30 pirasong pilak ang ibabayad at babatuhin ang baka hanggang sa mamatay. O, 30 pirasong pilak, kasing ano lang ng 30,000? Bisaya. O parang, 30,000, di ba? Parang kasi katumbas na ng buhay ng Bisaya. 30. Oo. Kasi Hmm. wala silang inflation nung araw. From Oo. Moses to Messiah, ganun yung value, no? Oo. Kapag naiwang bukas ang isang balon o kaya ay may hukay na hindi tinakpan at may baka o asnong nahulog doon, ang nahulog na hayop ay babayaran ng may-ari ng balon. Ngunit kanya na ang bangkay ng hayop. Okay. Pag namatay pala. Kaya pala ang mga Sa'yo, balon, mga balon nila ay may takip. oo, kasi safety. Oo. May Kagaya birth nung certificate. nung nagkita si Jacob at saka si Teka, Rachel, 'di ba? oo, Siyang nagbukas ng ng balon. Kahit si oo, Moses at saka si Sipura ganun din eh. Siya din ang oo, si Moses din ang nagbukas ng balon. oo. At saka hindi kaya ng babae yun. Kaya Oo. sabay-sabay sila, no? Kaya Oo. sabay-sabay pala. Kasi Oo. para pagbukas. Pero yung Samaritan woman lang ang tanghaling nagigib. Hmm. Di ba? Kasama, kaya na hindi Yun ang kasi, Messiah. yung, Bukas. yung balon na kung saan nag-igib yung Samaritan woman ay mataas, Modern na yun eh. Tsaka modern. modern na siya. Oo, mataas. Patang na ni Messiah, oo. Oo, Saka may ano na yun, nakalagay na dun yung timba. oo. Mm-mm. Okay, verse 35. Kapag ang napatay naman sa suwag ay baka ng iba, ipagbibili ang nanuwag at ang pinagbilhan ay paghahatian ng dalawang may-ari, pati ang karne ng bakang napatay. Ah, Parang parang batas ng sabong. Pag namatay, ganon. oo, sa kanya na yung sa kanya na Tinola. yung sa kanya na yung namatay na manok. Oo. Paano, tapos ang karne ng bakang napatay, ang dalawang may-ari, paghahatian ang pinagbilhan. Okay. Oo. Pagbibinuwag. Okay. Ngunit kung ito ay dati nang nanunuwag at hindi ikinulong ng may-ari, papalitan niya ng buhay na baka ang napatay na baka at itong patay ay kanya na. Ah, Oo. Papalitan ng buhay. Parang Okay. bibilhin mo yung namatay na baka at papalitan mo ng Oo, buhay. oo. Okay, Okay. Kabanata 22. Wala tayong katanungan, no? Oo, wala. Medyo kasi outdated na tong batas na to, hindi na applicable sa atin. Oo. Batas sa mga ari-arian. Kapag ang isang tao ay nagnako ng baka o tupa at ito ay pinatay o pinagbili, papalitan niya ito. 5 ang ipapalit sa isang baka at 4 naman sa isang tupa. Grabe, no? Okay. Oo. Papalitan niya. So, ibig sabihin, sa ano lang ito, sa mga clean animals. Opo, Oo. Pero paalang ba, hapon pag sa aso inyong o mga hindi, kapatid. Hi, mapagpalang hello. hapon. Hello, sis. Oo. Wala kang share screen? Nakashare. Wala, sis. Ay, ganon? Bakit Oo hindi nga, mo? hindi ko rin napansin ha. Kasi nakakin ako sa aking screen. Ay, sorry ha. Ba't hindi mo pinansin? Nakasigtsa. Ngayon, Buti na lang sis ko kap short ang Salamat. thank you. Ay, salamat din, kapatid. Hindi pa lang ako matagal nakapasok kasi inayos ko pa yung account ko. Naka, ano yan? Gusto mo ulitin, sis? Sige lang, go Ulitin na. natin. Di bale. Hindi, from the start ba, wala kang share screen, sis? wala daw pala. Wala. Ngayon ko lang napansin. Ulitin natin? Hmm, Nakailang chapter na kayo? Isa lang, isa lang. isa Isa pa pa lang. lang. Sige. Okay. Ulitin ba Ano natin, yung mga kapatid? pinidiscuss natin? Ano ba? Naka-record Okay naman lang? na, di ba? Oo, Okay na recorded na yun. siya.
Okay lang Okay na yun. yun. Bali na. Okay, sige, okay. Okay, And sige. then, sa mga makikinig, hindi sila nag-react eh. No? Hmm. Walang nag-react eh. Na hindi pala ako Oo. nakashare. Oo. So, sorry. Salamat sis Pearl sa pagpuna. Oo. Napansin lang. Oo. Oo. Salamat din. Hmm. Walang anuman. Kasi naliliatan ako kaya naduduling ako pag sa cellphone. Okay. Oo, kasi maliliit. So, okay. Ano tayo? Kabanata 22. Okay. Batas sa mga ari-arian. Kapag ang isang tao ay nagnakaw ng baka o tupa at ito ay pinatay o pinagbili, papalitan niya ito. 5 ang ipapalit sa isang baka at 4 naman sa isang tupa. So, sa mga clean animals lang to, no? Hindi Hmm. kasama dito ang mga aso o ano. Sino pa Dito nga sa naman ang mga ngahas magnakaw na kung mahuli mga, siya, oo, papalitan niya yung isa ay papalitan niya ng 5. oo, Oh, kaya sino pa magnanakaw? Tama oo, Tapos naman. kapag tupa naman, yung isa papalitan niya ng 4. oo. So talagang siya pa itong nanakawan. Sige, sige, nakaw ka pa, no? Oo. Nakaw pa more. Oo. Mm-mm. Kaya talagang Okay. patas ang batas ng alahyam, no? Oo, pero Mm-mm. sa ngayon, maa-apply pa ba natin yan? Kaya nga sis, kanina na pag-usapan namin, na discuss namin na hindi pala dapat ang simbolo ng hustisya ay nakapiring ang mata. Mm. Dapat Bulag pala tuloy. ay talagang dapat ang simbolo nila nakahawak ng magnifying glass, Magnifier. 'di ba? Para At Tuloy yung sinusuring oo, inspection. mabuti. Kasi oo, parang piniringan ngayon, ang pampiring kasi one Oo, thousand ngayon peso tatakpan bill lang eh. yung mata mo ng 1,000. 1,000 bills. Wala Oo na, nga. laya na Peso. siya, 'di ba? Kahit may kasalanan siya, laya na siya. Oo, Kasi siguro nga. tinakpan na yung mata niya Oo, ng peso bills. baka nga siguro yun nga ang ibig sabihin nung nakapiring. Oo. Siyempre walang ano yun, Ang tinitimbang hindi doon kung anong hindi mas mabigat na kinikilala. binayad, no? Oo. Pag mabigat yung binayad ng guilty, Aray o ko. di hindi na siya Oo. guilty. Kumbaga parang Kaya the highest bidder. Oo. kaya pala hindi Oo. maayos ang batas. Mm. Kaya palang nangyari ngayon, bendalo na, no? Oh, benda. Oo, benda. Bendalo. Oo, hindi bend, kundi benda. Aray ko. Bendalo. Okay. So Oo. tama lang talaga, lumabas nga talaga diyan, bendalo. Bendalo, ano? Hmm. Okay. So, mm, Verse 2. Kapag ang magnanakaw ay pumasok ng gabi at siya ay napatay ng may-ari ng bahay, walang pananagutan ang nakapatay. Kasi madilim yun, no? Kung ang pagkapatay ay naganap pagkasikat ng araw, mananagot ang nakapatay. Ano kayang no nito, no? Oo, Pag kaya umaga, at napatay mo pag-araw, yung magnanakaw, mananagot ka kahit nasa mananagot loob ka ng doon sa bahay mo. napatay mo. Trespassing pa rin to eh. Ano ba Oo. kaiba ng madilim at maliwanag? No? anong narrative diyan ng mensahero? Actually, walang may Ah, nagtanong dito sa mensahero tungkol dito eh. Uy. baka tulog ako dito. Parang parang Kasi may natulog. mga time na tuloy na 'Di ba? pagbabasa, wala ka Oo, nang tuloy na tuloy. Tapos hindi natin tulog na, no? napansin na Oo. ito pala ay dapat na linawin natin sa mensahero. Kung bakit Mm-mm. Tanungin ganito natin. ang batas. Ang tingin ko di Oo, kasi doon, madilim, baka wala pa silang mga liwanag na siguro siguro out para ano, or, oo. dahil hindi Pero pag nakita. maliwanag, siguro, pag maliwanag kasi may mga kapitbahay ka na pwedeng tumulong sa'yo kung may magnanakaw o pwede mong itali.
di ba? Or ano, or makipagbuno ka. So, ibig Ang sabihin, unang kapag araw, wala kang maliwanag, ano rin eh. sinasadya mo na. Pwede, o baka Oo. sasabihin mo lang ganun, pero inibita mo pala yun, no? Oo. Oo, Oo. parang tatrap mo sa loob ng bahay mo, di papatayin mo. Parang, Oo. parang ano, Oo. murder, parang ano siya, Murder na pinagplanuhan talaga mo. siya. Kasi for Kasi ang example, inimbita magnanakaw mo lang. usually, Oh, oo, parang ano, tinetrap mo lang, ano. Kasi ang magnanakaw talaga, gabi yun pupunta. sabihin mo, Walang gabi makakita sa talaga yan kanya. magnanakaw para hindi siya Gabi. makita. Mm. Sa kasarapan ng Oo. tulog. Oo. Pero kami, ilang beses kaming ninakawan ng tanghalin tapat. Oo. Ay. Nag-fiesta. Oo, wala kami Iba na dito eh. eh. Modern ano na sila eh. Ganon. Tapos nakita na lang ng kapitbahay namin, oy, bakit nakabukas lahat? Bukas lahat ang ilaw, bukas ang ref, bukas ang Oo. pinto, tas walang Aray. tao. Saka Yun ano eh, pala, kahit yung sa dati kong yun pala, ano, ninakawan na tira, kami. subdivision yun. Ang mga magnanakaw doon, mga nakabarong, mga nakapolo, Hmm. tapos ano, ganda ng sasakyan. So, iisipin ng Oo. kapitbahay, ay mga ano, mga kamakilala Bisita ng lang yan. kamag-anak. Oo. Bisita lang yan, oo. Mm. Nagbisa, nagiinuman pa. Minsan na Oo. hapon, o matas ang araw, nagdadala ng mga gamit. Pero ang ano, mga ano, maaayos ang kasuotan. So, hindi mo Totoo yan. isipin kasi umaga Oo. eh. Oo, So, totoo ganun ang yan. mga magnanakaw. Pero ngayon kasi may ano na ng mga CCTV, May mga medyo CCTV na nabawasan na ngayon. yan, Oo. nabawasan na. Okay. Okay, lahat ng nagnakaw ay kailangan magbayad. Kung walang ibabayad, siya ang ipagbibili at ang pinagbilhan ang ibabayad sa kanyang ninakaw. Kawawa naman Sayang. yung nagnakaw ng tinapay, Oo. ano. Oo. Kung ang ninakaw naman ay hayop at makita sa kanya na buhay pa, doble lamang ang ibabayad niya. Mm. Nako, siya pa itong nanakawan. Magbabayad siya doon. Kasi nagnakaw Doble. eh. Oo. Yung kanyang ano, yung kanyang action, ang kanyang Mm. ano, babayaran. Kapag ang hayop na alaga ay nakawala at nakapanira sa bukid ng iba, papalitan ng may-ari ang anumang nasira ng kanyang hayop. Ang ibabayad niya ay ang pinakamainam na ani ng kanyang bukirin. So papalitan niya ng pinakamainam na ani. Kapag may nagsiga, kumalat ang apoy at nakasunog ng mga inani o ng pananim ng iba, ito ay babayaran ng nagsiga. Okay. Kapag ang salapi o anumang, siguro ano babayad dito? In cash or in kind? Ah, Kapalitan? papalitan siguro. Oo, kasi papalitan na may-ari ang anumang nasira doon sa una. Oo. Parang ano, Kapag ito naman yung ano, nagsiga, ito ay ah, babayaran. parang restitution lang, 'di ba? Oo, pag nasunog, babayaran na. Babayaran mo, papalitan mo. Sa ano yon pag may nasira, pag hayop ang nakasira, papalitan mo. Pero pag may nasunog ka, babayaran mo. Okay. Hmm. Verse 7. Kapag ang salapi o anumang ari-arian ng isang tao ay pinagkatiwala sa kanyang kapwa at ang mga ito ay nawala sa bahay, pagbabayarin ng doble ang kumuha kapag ito ay mahuli. Nako. Pagbabayarin ng doble ang kumuha. So, halimbawa, ano, pinagkatiwala mo sa kapwa. Kung hindi naman mahuli ang nagnakaw, ang pinagkatiwalaan ay haharap sa mga hukom at huhusgahan kung siya ay may kinalaman sa pagkawala ng inihabilin sa kanya. So para ding ano ba, ano ka sa bangko, di ba? Dapat may insurance talaga. Dapat doble, no? Hmm. Ano bang usapin tungkol sa pang-aangkin ng nawawalang asno, baka o tupa, damit o anumang bagay ay dadalhin sa harapan ng mga husgado. Ang mapatunayang ng aangkin lamang ay magbabayad ng doble sa tunay na may-ari. So dito, papansin pati ang damit. Kasi that time, wala pang ano nun eh. Mahirap, mamahalin ng mga damit nun kasi tagay nahabi ito. Isa-isa, yung mga tela, no? Mga ano yun. Kaya, at saka mga iba, leather. Mm-mm. Ang damit. Di ba kayong, Mga burda. usually, mga regalo, ang ano, mga damit ng araw. Kasi,
Oo. Hindi pa mamahali pa. Hindi katulad ngayon, may mga ukay-ukay na, di ba? Oo. Mga Mga dati mga madali nakaburda, na. mga Oo. naka-gansilyo. Oo, talaga, maproseso ang paggawa. Oo. Ngayon ang ninipis, madali na pwede. Parang Machine na almost kasi ngayon na eh. lang Dati kasi disposable na manual. mga tela eh. Oo. Manual pa dati ang Nakahabi. paggawa ng tela Oo. eh. Oo. Ngayon machine Nakahabi. na. Oo. Kaya Oo. maano sila sa mga ano ay, craftsmanship nila, no? Oo. Okay, Mm-mm. verse 10. Kung mamatay, mapinsala o kinuha ang isang asno, baka, tupa o anumang hayop na paalaga, ngunit walang nakakita sa pangyayari, ang nag-aalaga ay manunumpa sa harapan ni Yahawa upang patunayan na wala siyang kinalaman sa pangyayari. Ito ay dapat paniwalaan ng may-ari at wala ng pananagutan ang taga-pag-alaga. Ay kawawa naman yung ano. Kaya dapat huwag mo nang ihabilin, no? Hmm. Manunumpa kaya sa harapan ni Hawa eh. So ngayon, ang representative din ay mga husgado, di ba? Justice system natin. Hmm. Ngunit kung ninakaw ang hayop, magbabayad ang tagapag-alaga. Hmm. Oo nga, ganun Oo. ang ano. Pero kung mamatay lang, mapinsala, o kinuha ang isang asno, kinuha di ba pag nanakaw na rin yun? Sa Hmm. una, sa verse 10. Verse 12. Ngunit kung ninakaw siguro ito may nanghiram, hindi na isinole. Di ba? Yung kalabaw, baka may nanghiram, Hmm. tapos hindi isinole. So, manunumpa lang yung pinaghabilinan. Verse 12. Ngunit, halimbawa, yung nagre-rent na magsasaka. Okay. Ngunit Kung kung kinuha ninakaw na ang hindi hayop, nagpaalam, 'di ba? ayun, ang Kung kinuha pagnanakaw. ng hindi nagpaalam, kahit sabihin pa na hiniram niya lang, pero hindi naman niya ipinaalam, o Oo, nakaw na 'yun. oo. O hindi binalik, Verse 12. Ngunit Hmm. kung ninakaw ang hayop, magbabayad ang tagapag-alaga. Yun. Kung ang hayop na, dapat kasi pag tagapag-alaga ka, babantayan mo, no? Kung ang hayop naman ay pinatay ng isang hayop na mabangis, ipapakita ng tagapag-alaga ang bahaging natira at wala siyang pananagutan. Paano kung mga isang buwan pa bago dumating yung hindi naman niya pwedeng kunan ng picture, wala pang cellphone no, no? Padala. Oo. O siguro ilalaga niya, papakita niya yon. O Hmm. preserve niya. Paano Siguro, ba baka yun? ibibilad niya, ganun. Siguro 'no? Ito yung Hmm. napatay, hindi mo na pwedeng kainin yun, di ba? Oo. Hmm. Kapag ang isang tao ay nanghiram ng isang hayop at ito ay namatay o napinsala ng hindi nakikita ng may-ari, babayaran ito ng nanghiram. Okay. Ngunit kung naroon ang may-ari, hindi ito babayaran ng nanghiram, lalo na kung inupahan. Ang upa ang magiging kabayaran. Okay. So pag nandun na mismo ang may-ari, hindi na siya babayaran kasi nakita niya mismo na kapwa hayop ang pumatay. So transparent lang ito. Kaya walang Oo. pananagutan. Yung Oo. nanghiram. Okay. Saka may bayad naman yung upa no? Oo. Lupahan naman eh. Okay, tuntunin tungkol sa kabutihang asal. Kapag ang isang dalagang hindi pa nakatakdang ikasal ay inakit at sinipingan ng isang lalaki, siya ay pakakasalan ng lalaking iyon at bibigyan ng kaukulang dote ang babae. So malinis, walang hindi pa Oo. ipa-engage. Kung hindi pumayag ang ama na ipakasal ang babae, ibibigay pa rin sa ama ang halagang katumbas ng dote. Kasi nagalaw mo na eh. So, kailangan bayaran mo yung puri ng babae. Kaya pala ito Verse ang 18. ito ang nangyari kay Tamar. Ay hindi. Bakit? O tama, si Tamar nakapatid na kapatid ng mga anak, basta yung mga anak ni Jacob. Yung yung Di, hinalay si ni Dina, si Shechem. Dina yun. Si Tamar, Dina. si Dina, oo. Hindi na. Oo. Si Dina Oo. na hinalay ni Shechem. Oo, kaya Kaya pala hindi inalok nyo niya na kung magkano. oo, kahit magkano babayaran nila. Oo.
Oo, So, okay. applicable ba yan ngayon? Applicable siya. Naku Pero naku. ngayon, di na sis. Isang Di na? titigan lang eh. Ano na Ay, eh. Bigay Ang na dami yung na ngayong nag-ano eh. Kumbaga, wala na nga alam ang magulang eh. Kung ano na di ba? nangyayari sa mga magkarelasyon ng mga anak nila eh. na may Mm. boyfriend na pala, no? Oo. Okay, verse 18 tayo. Ang mga mangkukulam ay huwag hayaang mabuhay. Take note ha. Huwag Oo. hayaang mabuhay. Sino mang Naku. makipagtalik sa hayop ay dapat patayin. Yan, Oo. bestiality. Oo. Paano yan kung legal na, tulad sa Canada? Yun nga, kasal pa. Oo, Oo, kasal pa. Hmm. kinakasal pa sa crocodile, ano? Hmm. Oo, Ano? pusa. Grabe talaga. Sino mang, okay, ahaba tayo dyan. Hmm. Verse 20, sino mang maghandog sa anumang idolo ay dapat tagpasin sa kawan ng alahayam. Ginagawa to ng mga Buddhist, di ba? Verse 19 ba ang binabasa mo? 19 or Ah, 20? 20 na. Oh, kaya sa akin kasi 20 eh, binanggit mo 19. Hmm. Baka nagkamali lang yung pagbigkas. Oo. 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 Kasi ang 19 Delayed iba yung eh. delayed yung aking dila, sis. Laging hindi mo napapansin, lagi nahuhuli yung aking Oo. utak nasa ibang palop na. Hmm. Oo. Verse 21. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan. Alalahanin ninyong naging dayuhan din kayo sa Egypt. Okay. Huwag niyong aapihin. Okay. Verse 22. Paano sila nang aapi sa atin? Oh, yun lang. Ayun nga, di ba? Okay. Verse 22. Huwag din ninyong aapihin ang mga balo at ang mga ulila. Oo, lagi ito, yung balo at mga ulila. Kasi Oo. napakaraming balo nung araw eh. Parang, kumbaga, kung second class, ang mga babae, ang balo parang nagiging third class nun eh. Diba? Kaya Kasi parang, maraming nagiging balo noon. Kasi, sa labanan. oo, dahil sa labanan. Daming namamatay Mm-mm. ng mga kalalakihan sa labanan. Oo, no. Kumulila. Wawa naman sila. Kapag inapi ninyo sila at dumaing sa akin, tiyak na papakinggan ko sila. Ayun. Hmm. Dahil kapupuotan ko kayo at tilipulin sa pamamagitan ng tabak. Sa gayon ay mabibiyuda rin ang inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. So, nag-warning pala siya dito dahil kapupuotan ko kayo at Oo. tilipulin sa pamamagitan ng tabak. Okay. So, nag-warning siya, no? Verse Hmm. 25, kapag nangutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo tulad ng ginagawa ng mga nagpapatubo. Actually, sa panahon natin ngayon, lugi ka kasi pagbayad sa'yo ay may inflation. Oo. Na-devalue na yung ng pera mo. Kaya Oo. ikaw pa nagbayad ng interest, kumbaga. Oo. Kapag may nagsanla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat iyon lamang ang pambalot niya sa katawan. Napakahalaga talagang balabal noon, Oo. hanggang sa Mm-mm. lamig. Ano ang ikukumot niya sa pagtulog? Kapag siya ay dumaing sa akin, papakinggan ko siya sapagkat ako ay mahabagin. Verse 28, huwag ninyong lalapastanganin ang alahayam, ni mumurahin ang mga pinuno ng inyong bayan. Walang magbumura ha, ng Pero ngayon wala ka ng ibang maririnig kundi Initial lang sasabihin mo, pagmumura sa ating oo, ah, pamunuan. Kasi Pagmumura, talaga namang huwag mo lahat na ng lulusob ano, sabihin pa. yung huwag mo na sabihin pangalan, initial na oo lang. nga, Ay, pwede ba yun? kumbaga saan ka man bumaling, as in magagalit ka talaga no? Oo. Okay, Lahat verse ng area pinabayaan ng ating pamunuan. Ay, Nawa naku. marinig ay, tayo ni nako. Aba. Naalisin na yung masamang pinuno sa bansa natin Oo. dahil Okay. sukdulan na ang kanilang kasalanan sa bayan.
Oo. Correct. Okay. Correct. Mm. At saka marami kasi namumuno symbolic lang, parang Oo. figurehead lang kasi yan eh. Marami nagdidikta sa kanya. Anyway, so verse Um, 29 tayo. Huwag ninyong kalilimutang maghandog ng inaning butil, alak na mula sa katas ng ubas, at langis sa takdang panahon. yeah, O, daw. huwag mong kalilimutan, ano? Ihahandog ninyo sa akin ang inyong mga panganay na lalaki. Ihahandog din ninyo sa akin ang panganay ng inyong mga baka at tupa. Huwag ihihiwalay sa ina ang panganay nitong lalaki hanggang sa ikapitong araw mula sa kapanganakan. Oh, bakit Mm. particular yung lalaki, ano? Oo. Sa ikawalong araw, ihahandog siya sa akin. Okay. Panganay Parang pag, kasi. Panganay, oo, di ba? oo. Oo, Sa, parang ano oo. kasabay Panganay ng na lalaki. circumcision, iaalay siya sa templo. Oo. Yung ginagawa ng mga Jewish ngayon. Oo. Tapos ang nagsi-circumcise ay ang rabbi nila. Hmm. Tapos ang sumisipsip ng dugo, rabbi din. No? Grabe. Kayo ay aking bayang pinabanal. Kaya huwag kayong kakain ng karne ng hayop na pinatay ng mabangis na hayop. Ipakain ninyo iyon sa mga aso. So, Okay. syempre may mga ano na rin yun, yung mga iba, yung ano, ang tawag doon, mga rabies na rin, yung ano, yung niluray ng ibang hayop, di ba? Di Oo. ba pwedeng kainin yan? Kabanata, siguro mag-ano muna tayo, sis? Kaya pa sis? Bago pa. Okay, Kabanata 15 23. minutes? Okay. Oo. Okay. Mga batas sa katarungan at awa. Okay. Mercy and justice. Okay. Oo. Huwag kayong gagawa ng anumang pahayag na walang katotohanan o fake news, ano? Huwag kayong magsisinungaling para lamang tulungan ang isang taong may kasalanan. Okay, mag-false witness naman to. Hmm. Huwag kayong makikiisa sa karamihan sa paggawa ng masama o sa paghahadlang sa katarungan. Hmm. Kung may mga ano kayo, reaction na, pakiano lang. Ngunit huwag rin ninyong kikilingan ang mahihirap dahil lang sa kanilang kalagayan. O minsan kasi, pinifavor agad natin yung mahirap Oo. kasi kawawa naman, no? Oo. Kung makita ninyong nakawala ang baka o asno ng inyong kaaway, hulihin ninyo ito at dalhin sa may-ari. Okay, baka. Kapag nakita ninyong nakabuwal ang asno ng inyong kaaway dahil sa bigat ng dala, tulungan Hmm. ninyo ang may-ari upang ibangon ang hayop. O baka yung iba kasi sabihin, buti nga sa'yo. O baka pag Oo nga. gumanon ka. Kasi kaaway nila no? So, ibig sabihin, hindi kasama sa Mm-mm. alitan ang kanilang mga hayop. Oo, dapat maging patas. Oo. Verse 6. O kahit yung mga anak di ba? Minsan, Oo nga. yung Yung mga mag-anak, yung kaaway, pag ginagantihan, magkaaway ang magulang, ginagantihan. kasama na rin ang mga anak. Oo. O kaya hindi yung nag-away yung mga anak, mag-aaway din magulang. Tapos Oo. bati na yung ano, Yung yung mga mga anak, anak, yung nilalaro na, magulang hindi pa. mag-aaway. Di ba ganun nangyayari? Nagtatanim. Ay, Eh, nako. pag-away bata, dapat hindi nakikisali ang magulang. Oo. Ipaalam na lang doon sa magulang ang ginawa kung kasalanan ng anak ng isa. Hmm. Okay. Verse 6. Huwag ninyong pagkakaitan ng katarungan ang mahihirap. Huwag kayo makikisali sa pagbibintang ng walang katotohanan. Huwag ninyong hahatulan ng kamatayan ng isang taong walang kasalanan. Hmm. Paparusahan ko ang sino mang gagawa ng ganoon. Buti nga ngayon wala na tayong death penalty kasi Oo nga ang eh. daming mananagot sa ganito, no? Huwag kayong tatanggap ng suhol, sapagkat ang suhol ay bumubulag sa tao sa katuwiran at ikinaapi naman ng mga walang sala. Oo. Oh, Paano nga kung bendalo na tayo dahil may nakapiring na na 1,000 peso bill. Maleta sis, mga Ay, maleta. maleta na Mga eh. 2,000. Maleta na. Hmm. Nako, Oo. nag-upgrade na. Oo nga, Oo. no? Yung M naging B na, billion na. Oo. Kasi B daw, Dati daw kasi B daw, bulsa lang eh. oo.
Tapos napunta sa pitaka. Ngayon hindi na pitaka, maleta na. At hindi Oo. pa hindi na rin nagkasya sa Hindi lang isa, maleta. nasa Sa van na, mga Oo, sa vans. van. Pag sa upgrade na rin sa van, sa condo na. O, 'di ba? Oo. Oo. Ganun Uupa Ang galing, kalala. ah. upa pa ng Grabe. kondo para sa ano. Okay, verse Kaya 9. tama din yung sinasabi sa New Testament, 'di ba? Na sa mga huling araw ang masama ay patuloy na magpapakasama at ang Mm. mabuti ay magpapakabuti. Okay. Nag-a-upgrade na yung masama ngayon, 'di ba? Oo. Oo. Ngayon nga napapatayupan sila ng ilang level na ano ba yun, yung sa ilalim ng bahay. Underground. Oo, para lalagyan ng Oo, pera. kaya nga eh. Mm. Okay, verse 9. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan. Naranasan na ninyo ang maging dayuhan sapagkat kayo man ay naging dayuhan din sa Egypt. Okay. Pero sila inapi, 'di ba? Mm. Inapi sila ng mga dayuhan sa Oo. Egypt. Kaya huwag ninyong aapihin. Huwag kang gaganti. Kumbaga, Oo. alam mo Oo. yung mga magulang ninyo ay yung mga ninuno natin. Hmm. Ang tuntunin sa taon ng Sabat o sabbatical year. Okay. Verse 10. 6 na taon ninyong tatamnan ang inyong mga bukirin at 6 na taon din ninyong aanihin ang bunga. Sa ikapitong taon, huwag ninyo itong tatamnan at huwag din ninyong aanihin ang anumang tutubo roon. Bayaan na ninyo iyon sa mga kapatid ninyong mahirap at ang matira ay ipaubaya na ninyo sa mga maiilap na hayop. Ganoon din ang gagawin ninyo sa inyong mga ubusan at taniman ng olibo. So kasi ito kaya ang mga ngayon, mga pananim natin, wala ng sustansya. Kasi ang lupa wala na rin Oo, sustansya. wala na sustansya ang lupa O, eh. kasi hindi nakakapahinga. Hmm. So kahit ang lupa kailangan magpahinga. Oo. At saka reminder, yung taon ng 2023, ang ating huling Sabbath year. So kung 24, 25, yung 2026, ngayong pang-Abib, dadating na Abib ay pangatlong taon natin, third year natin. So third year natin this coming Abib. Abib. Oo. Oo. So another 3 years Sabbath year na tayo. Oo. So kung 24, 2029. 25, 26, 27, 28, 29. Sa 2030 tayo magsa-Sabbath year, sis. 2030 ng Abib. 2030 o 2029? 2030. Kasi 2023 ang ikapitong Sabbath year, ikapitong taon. Oo. Then 2024 ng Abib ang unang first year. Hmm. 24, 25, 26, 24, 27, 28, 29, 29 ika-6 na taon. Then 2030 ay another Sabbath year. Okay. Wag mo hayaang magkamali ako dito. Pero binasi ko kasi yan sa Jubilee year ng Yan yung 1960. Ang sumunod na Jubilee year ay 2009. Kung 1960 ay Jubilee year ng Africa, Year of Africa, ang susunod na Jubilee year ay 2009. Which is also, ang Jubilee year ay nagkaka-coincide sa pangpitong sabbatical year. So, in 2009 ay Sabbath year, ang susunod na Sabbath ay 2016. Tama? 2016, ang susunod na Sabbath Sabbatical year ay year. sabbatical year 2023. Okay. So ang Jubilee natin, ang next Jubilee natin 29 plus 49. 20, mahina ako sa music, sis. 20 2058. Okay, 2058. Oo. Oo. Jubilee natin. Okay. So, malinaw. Okay, continue. Tapos, ang tuntunin sa araw ng Sabat naman tayo. Ito, weekly Sabat to. Okay, marami kasi tayong Sabat, di ba? Pero ito, Oo, weekly may Sabat. weekly Sabbath.
Oo. yearly? Ay monthly ba? Marami tayong klase sa mga Sabbath feast. Ayan. Oo. Okay, anyway, sa mga high Sabbath tayo. Ang 6 na araw kayo magtatrabaho. Ngunit sa ikapitong araw ay titigil kayo sa paggawa upang makapahinga rin ang inyong mga baka, asno, alipin at ang mga manggagawang dayuhan. Pakinggan ninyong mabuti at gawin itong mga sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong manalangin sa mga idolo ni babanggitin man ang kanilang pangalan. O, napakalinaw Okay. dito, ni pangalan Oo. nila, huwag niyo sasabihin. Pangalan ay huwag babanggitin. Oo, Okay. sis, ano ba yung ano yung Sunday ba yung ating Sabat? Linggo ba yan? Yung araw ba Mm. ng araw? Sunday? Oo, Sunday ang sinusunod ng mga relihiyon at sekta ngayon ay Sunday. Yung iba, Sabado, dahil Sabat daw, Sabat, Oo. weekend. Pero Sa ang yung iba naman ay kumbaga parang nakaset na sa kanila ang Sabat, ang pero tayo, Saturday. sis, ang sabi ng Saturday ang ating Sabat. mensahero dyan. Yes. Pero ang Anong sinabi ng ang mensahero? itinuro sa atin ng mensahero, lahat ng araw ay nakatalaga sa ating alahayam. Kaya ang magiging Sabat natin ay nakadepende ito doon sa ah, paglabas ng Abib. buwan. Oo, sa Abib. Oo, sa Abib. Yun ang kasi sinabi, madadaanan natin, sasabihin ni Moses, ito ang Oo. magiging beginning of your months. Yung mga, Oo. daan ba natin? Ibig sabihin, every year, ay nagkakaroon ng reset. Yung every New Year ng mga Hebrew tuwing Abib, Oo. nagkakaroon ng reset kung kailan ang maging pagbabasehan ang Sabbath day. Kasi iyon ay matatandaan natin na ang Mesaya ay muling nabuhay sa araw ng Sabat. So yun, dun natin ibabase, dun ibinase ng mensahero kung ano ang magiging Sabat sa taon na yun, Kasi sa 'di ba buwan na. Depende. nagsisimula tayo sa Abib. Ang Abib Oh, ay ika-13th month. unang buwan ng Oo, taon, yan ang ng unang buwan ng springtime. taon, 13th month. Kasi magbibilang tayo mula sa Abib ng 12 months. On the 13th month, yun na ang ating Abib. Oo, reset na yon. Bali, Reset first na. month ulit. Oo, first Oo. month ulit. So, paano yung leap year? Yun, nagkakaroon 13 month doon talaga. So, Oo. pag ka 14th, yun another, yun, reset na Oo. yun. Sa ika-14th month, doon tayo magre-reset. Kapag yan ay Oo, leap year. leap year. Pang Oo. ika? 14th month? Eh, Ika-14th month. kasi sabi Mm. mo 13th eh. Pero Oo. actually, first month na uli yun. Kumbaga magkaroon na ng cycle. And ang mga araw ng Abib, kasi very yan, historical, Oo. depende yun kung saan papatak ang muling pagkabuhay o resurrection ng Messiah. Oo. Yun ang aanoy natin na Sabat. Kung anong araw yun ang magiging Sabat ng buong taon. Hmm. Saan matapat ang resurrection ng Messiah. Sabat o high Sabat? Yung weekly Sabbath. Weekly Sabbath. Weekly Sabat. Yung, sa atin, sinusunod natin yung ika-23rd, 23 araw ng Abib, yun ang magiging Sabbath. So, nagka-count back tayo ng 7 days, 7 days, at count forward ng 7 days, 7 days. So, sa isang linggo, kung anong araw pumatak ang ika-23 araw ng buwan ng Abib, yun ang ating nagiging Sabbath sa buong taon. Yun ang turo ng mensahero. Pero Mm. madadaanan natin yan pag diniscuss natin yung sa Leviticus. Mm. Okay. Okay. Yun ay shortcut lang natin yan. Oo. Ang tatlong pangunahing pista, nasa din yun, nasa mga video din ng mensahero. Hmm. Pero yung kanyang video kasi sa yung OEC channel, kasi may mga mga binago inamed na hindi na niya inedit ang video na yon. Kaya nagkakaroon ng kalituhan ang mga kawan na hindi naman na personal na nakakausap na mesero nung siya ay nandito pa kasama natin.
hindi na i-explain na mabuti. Kaya minabuti namin na na sis, gusto niyo ba i-discuss na natin yung ating ginawang mga kapistahan? Siguro sa susunod pang ano natin, Oo, kasi hahaba tayo masyado. hahaba tayo. Okay. Okay, ang tatlong pangunahing pista ito. So, ang tatlong pangunahing pista, actually seven feasts, pero ito tatlo ang nakalagay. Okay, verse 14. Tatlong beses, excuse me tatlong beses sa isang taon, kayo ay magdiriwang ng isang pista para sa akin. Narinig niyo po ba? Wait. May tumatawag. Kanino? Si Snell. Mm. Okay. Verse Decline 15. ko muna. Oo. Verse 15. Akala ko sa akin yon. Mhm. Kasi pag sa akin, baka mawala ako sa inyo. Okay, verse 15. Ipagdiwang ninyo ang pista ng tinapay na walang lebadura. Ayun, so ito yung unang, unang major feast. Fiesta. Sa loob ng 7 araw, okay, lumipat sa akin, sis. Ay, ganon? Oo. Narinig, di ba? Oo. Okay. Decline mo lang. Hindi ko maano kasi narinig niyo ba ako? Yes. Oo. Okay. Sige, tuloy mo, sis. Okay. Gawin ito sa loob ng 7 araw, kumain ng tinapay na walang papaalsa, gaya ng iniutos ko sa inyo. Gawin ito sa itinakdang panahon sa buwan ng Aviv, sapagkat sa buwang iyon, kayo ay lumabas mula sa Egypt. Okay, verse 16. Ipagdiwang ang pista ng unang ani na may unang bunga ng mga pananim na itinanim ninyo sa inyong bukid. So, ito yung first fruit, no? Dalhin ang pinakamainam na unang bunga ng inyong lupa sa bahay ni Yahweh, inyong alahayam. So, ito inigaganap right after ng resurrection or muling pagkabuhay. So, isa 24th day ito ng Aviv. Okay. Verse 17. Ipagdiwang ang pista ng pagtitipon o unang araw ng pista ng tolda sa bandang huling bahagi ng taon kapag inani ninyo ang inyong mga pananim mula sa bukid. So ito yung in-gathering to. Pero itong in-gathering kasi ay kasabay din ng pista ng mga tolda. Ito yung first day na na hindi ko lang alam kung ito rin ito ang kapanganakan, pero kasi sabi nila Feast of Tabernacle ang kapanganakan ng Messiah pero ito in gathering. So masayang kapistahan. Ito sa bandang huling bahagi ng taon kapag inani ninyo ang inyong mga pananim mula sa bukid. So marami talang harvest season verse 18. Huwag ninyong ihandog ang dugo ng isang alay sa akin kasabay ng anumang naglalaman ng lebadura. Ang taba. Pag naghandog ka pala ng isang alay, dapat walang unleavened bread ang isasama ninyo. Unleavened bread ang kasama niyan. Ang taba at lamang loob ng aking mga handog pagsasaluhan sa pista ay hindi dapat manatili hanggang umaga. Huwag kayo magluluto ng batang kambing na sumususo pa sa kanyang ina. So, ang taba at lamang loob ng mga handog pagsasaluhan. Sa fellowship Fellowship offering ay kay Yahweh yun Yun ay sinusunog sa altar. Yun ang kanyang parte sa fellowship. Kasalo natin siya sa fellowship offering. At yun ang kanyang parte. Talagang iniwas niya tayo sa high blood, mga uric acid. Verse 19. 3 beses sa isang taon, lahat ng kalalakihan ay dapat humarap sa makapangyarihang alahayam. Walang sino man ang dapat humarap sa akin na walang dala. Okay.
Ay, saka itong, huwag kayo magluluto ng batang kambing na sumususo pa sa kanyang ina. So, mga ano to, mga ilang buwan ito, sis? Di ba ang ano, sumususo sa ina, hanggang 3 buwan lang ata yan eh. Oo. Okay. So, mali yung nakasulat sa mga corrupted Bible na ano, wag mong iluluto kasama ng ano, gatas niya yung ano. Parang iba ang nakasulat eh, pero ito Oo. itinuruto na, itinama ng mensahero. Mm. Tapos, yung walang 3 taon, ang lahat ng kalalakihan ay dapat humarap sa makapangyarihang alahayam. So, yung 3 ano yun, dapat mag-aalay ang mga lalaki sa ano, first fruit, sa ano, Feast of Weeks. Feast of Weeks, yun ay 7 Sabat mula sa Abib. ano, muling pagkabuhay. Ika-7 Sabat mula noon, yun ang Feast of Weeks. At saka sa ingathering, yung unang araw ng kapistahan Ng ng kapistahan ng ano, ng Tulda. Oo. So, ano yan, 3, lahat ang obligado o inutusan ang lahat ng kalalakihan na mag-aalay. Kasi yan, mga ano yan eh, pag-aani, di ba? Ang mga panahon yan ng pag-aani. Oo. Mm. Okay, at saka, ang makalangit na nilalang na tinawag ding Yahawa. Okay, verse 20. Tingnan ninyo, ako ay magpapadala ng isang makalangit na nilalang sa unahan ninyo upang bantayan kayo sa daan at dalhin kayo sa lugar na inihanda ko. Yun ay ko Moses, di ba? Oo. Pakinggan ninyo siya at sundin ang kanyang mga sinasabi. Huwag kayo maghimagsik laban sa kanya. Hindi niya patatawarin ang inyong paghihimagsik sapagkat ang aking pangalan ay nasa kanya. O yung pangalan ay tinataglay ng Yahweh the Son. Oo. Paglilinaw, ang makalangit na nilalang na nagdadala ng pangalan ni Yahweh, ang Ama, ay si Yahweh ang Anak. Ito ay mapapatunayan sa mga salita ng Mesaya kung saan sinabi niya, ako ay naparito sa pangalan ng aking Ama. Sa unang aklat ni John, chapter 5 verse 43 at sa Salmo na chapter 2 verse 7 kung saan nakasulat na ang celestial being o ang makalangit na nilalang ay naging anak ni Yahweh, ang Ama. Okay, may mga katanungan. Verse 22 na tayo, proceed. Okay. Kung uunawain ninyo ng mabuti ang kanyang sinasabi at gagawin ang lahat ng aking sinasabi, ako ay magiging kaaway sa inyong mga kaaway at lalaban sa mga lumalaban sa inyo. Siguro ito ay tinatranslate ni Moses sa mga tao kasi di ba kulog at kidlat lang naiintindihan ng mga Oo. tao. Salita ito ni Yahweh the Father. Okay. Ang aking makalangit na nilalang o celestial being ay mauuna sa inyo at dadalhin kayo sa lupain ng mga Amorite, Hittite, Perizzite, Canaanite, Hivite at Jebusite. At sila ay aking wawasakin mula sa lupain. Huwag kayong yuyukod sa harap ng kanilang mga idolo o sasambahin sila o sundin ang kanilang mga gawi. Huwag gagawin yung kultura nila, no? Kailangang wasakin ninyo sila at basagin ang kanilang mga poste ng Asherah o obelisk hanggang sa mga piraso. So wasakin sila. Ibig sabihin, inutusan niya talagang wasakin o patayin ang So, mga paano? ang mga so hindi ito So, paano? hindi ito murder. Ito ay Mm. utos. Hindi natin ito ay pagsunod sa alahayam. Ano? So, paano yan? Nagparade na naman sila sa Quiapo. O, di ba? Mga naligaw na mga na mga Ulat. yan, oo. Yung mga Oo nga. hindi pa mga tulog pa yan, mga kapatid. Ah, Sana parang mga... tulagin natin yan, sis, di ba? So sana matawag sila kaya kailangan paspasan natin ang ang ating mga Mm-mm. gawain. Okay, verse 25. Sambahin ninyo si Yahweh, inyong alahayam, at ang kanyang pagpapala ay mapapa sa inyo sa inyong pagkain at inumin. Mapapa sa inyo sa inyong pagkain at inumin. Pati yung yung pagpapala,
Yeah. magpapalain ng pagkain at inumin. Aalisin ko ang sakit mula sa inyo at Yeah. walang sino man ang makukunan o magiging baog sa inyong lupain. Siguro pinasustansya din niya yung mga pagkain, at saka inumin, Oo. walang makukunan, walang mababaog. Mhm. Ah, Bibigyan ko kayo ng mahabang buhay, yada. Yeah. Magpapadala ako ng takot sa unahan ninyo at lilituhin ang bawat bansa na inyong makakalaban. Yada. Ang lahat ng inyong mga kaaway ay magtatakbuhan palayo sa inyo. Magpapadala ako ng putakti sa unahan ninyo upang itaboy ang mga Hivite, Canaanite at Hittite sa inyong daraanan. Actually, hindi lang putakti, mga iba pang kalaban. Kasi kaya nung dumating sila doon, kumbaga marami ng labanan ang naganap sa mga tribo ng mga ibang bansa at ng mga Canaanite. Ngunit hindi ko sila itataboy sa loob ng 1 taon, sapagkat ang lupain ay magiging tigang at ang mga mababangis na hayop ay magiging masyadong marami para sa inyo. Kaya hindi niya sabay-sabay na ninilipol. So Oo. pinatlipas pa niya ang kasi masyadong dadami ang mga mababangis na hayop at saka wala nang ibang magtatanim at hindi yung Oo. kakayanin ng mga Israelita. Unti-unti ko silang itataboy sa unahan ninyo hanggang sa dumami na kayo ng sapat upang sakupin ang lupain. Okay. Itatatag ko ang inyong mga hangganan mula sa pulang dagat hanggang sa dagat Mediterranean at mula sa disyerto hanggang sa ilog Euphrates. Ibibigay ko sa inyong mga kamay ang mga taong naninirahan sa lupain at sila ay inyong itataboy. Okay. Huwag kayong gagawa ng kasunduan sa kanila o sa kanilang mga relihiyon. Huwag ninyo silang hayaang manirahan sa inyong lupain o sila ay magdudulot sa inyo na magkasala laban sa akin dahil ang pagsamba sa kanilang mga imahen ay tiyak na magiging bitag para sa inyo. Ito ang Yeah. salita ng Alahayam. Yeah. Yada. Okay. Nagkasala sila dito sa verse 33. Yung mga hinayaan silang manirahan, di ba? Oo. Kaya yung iba ay Na-defiled ang lupain. nagiging bitag. Mm. Okay? So, may mga katanungan o reaction May bago tayo magpatugtog? may Yes? naalala lang ako na sinabi nila na bakit 'di ba may nabasa tayo diyan na ibibigay ko sila sa inyong mga kamay para itataboy ninyo sila, 'di ba? Yung time na may pinapapatay ang alahayam, 'di ba? Sabi niya bawal pumatay, parang hindi yata nagtutugma yung niya, sinasabi sa batas. Pero May sabi pagsik niya nga ayaw daw. wag pumatay tapos may ipinapapatay naman siya. Ganon. Ang batas kasi ang Torah kasi ay sinulat para sa mga Hebreo, para sa kapwa Hebreo, 'di ba? At saka utos ng alahayam sino magko-question niyan, 'di ba? Ang ginagawa ng alam ay cleansing, paglilinis kasi hindi naman niya create ang serpent na magkaroon ng lahi sa mga tao. Oh, Hindi niya so hindi niya yan mga descendant, 'di ba? Hindi yan mga puro. So kasi ibinabalik ng alahayam yung dating maayos o harmony, perfect harmony na na daigdig na kanyang create. Doon ay walang mga serpent seed that time. So binabalik lang niya sa dati. ibig sabihin lang dahil hindi niya pinili yan na lahi, anytime na pwede niyang ipapapatay. Oo. Choice At niya saka yun. merciful pa rin siya kasi yung mga tinan mo ngayon, ang mapapansin mo, yung mga nasa kanluranin, hindi naman niya, pwede niya lipulin yan ng isang iglapan, pero hindi eh. Niluluso niya unti-unti ang mga lahing ito, Kasi yung wala na sila mga ah, kalalakihang kasi na pinapanganak. kasi naman yung iba, meron naman silang ganong dugo, kaso lang
tulog, hindi active, 'di ba? Dormant. Maaring Oo. nagbigay din siya ng Meron ding, pagkakataon para sabihin doon. mabait. Oo, yung Mm, quote unquote na mabait, na wala namang oo, inaapakang iba, oo. Pero oo, kasi yung kanyang bloodline nandiyan pa rin, nagtataglay pa rin. So, oo, hindi, mapapansin mo ha, yung mga, may mga, napapansin kasi ako na, ang mga Hebreo usually, pag nagkaanak yan, usually puro lalaki. Pero papansin mo yung may mga pamilya na kinukurse. Papansin mo na, usually babae nagiging anak niyo. Hindi sila nagkakaanak na lalaki. Ngayon, parang mayroong terminology dun eh. Magkaanak man sila ng isang lalaki, yung anak na yun ay weak ang kanyang DNA. hmm, Sabi ko, halimbawa, Aquino, tingnan mo. hmm, Ilan ang naging anak na lalaki nun? At may, sinasabi nga nila, hindi normal. Iba yung mm. nating naging presidente pa nga ng tapos, basta marami, maging observant kayo sa pamilya pag kaya nga 'di ba yung mga natin matatanda sabi, pag puro lalaki ang anak, oo, ang bait mo siguro nung una. Siguro mabait ka pinagpala ka pag mga lalaki. Pag puro babae, pipilit nila magkaanak na lalaki. Kasi iba pa rin ang may anak na lalaki sa isang pamilya. Kasi isa yun sa kasi pag puro babae ang anak mo, natutunaw na ang iyong pangalan, ang iyong apelyido o Oo. reputasyon. Oo. Diba? Nalulusaw. Hmm. Nalulusaw ang pero pag nakapangasawa ka ng may mga pamilya dyan na meron kilala na puro babae sila ngayon, wala na lalaki sa kanilang, sa kanilang Lahi. tahanan. Ngayon, oo, ngayon yung isang babae nakapag-asawa, nagkaroon ng anak, nagkaroon ng anak Mm. na lalaki, pero yung lalaki binabae. So, sabi ko parang tinutunaw na lang. Ano ba yung ginawa ng magulang nito? At may lahi kasi ito na or siguro sa mga pagkain din. Kasi mga pagkain natin ay mga hormone na nagbabago ng ginagawa ng mga Japetite ngayon, yung mga prenatal na yan. I-injection na nila ng yung mga nagpapa-prenatal na-alter. Na-alter. Halimbawa, ang ay dalawang X chromosome o babae o kaya lalaki, nagiging babae. Na-alter nila ang Oo. anong ano ba yun? Gender, gender, Hormone. Oo, ang gender, hormone. hindi nila alter, pero yung hormone. Halimbawa, Mm. ang gender lalaki, pero binabago na ng hormone, nagiging babae, kaya nagiging binabae. Although may ari ng lalaki, pero kaya, di ba may mga pinapanganak kayo, which is very common sa Western, yung dual, Oo. androgynous, yung hindi mo alam kung lalaki o babae dahil sa mga hormones nila ay hindi Bisexual. malabo, oo, malabo ang kanya DNA yung na So, kung lalaki o babae. sa ganyan na na George. sitwasyon, sa oo, ano ang narrative diyan ng mensahero? Ang sinabi niya kasi, ang ang feminine at masculinity kasi yan, para siyang rainbow. Parang may degree. Si Hmm. extreme dito dito ay feminine, extreme dito ay masculine, na pwedeng ang isang lalaki medyo pumunta sa gitna, yung malumanay, ganon. Pero lalaki siya, yung kanyang ari, kanyang physical ay lalaki. Pero yung hormone, yun ang sabi niya. Kasi pag extreme na extreme, nagiging brusko naman, na nawawala naman empathy, nawawala yung mga trait ng feminine. Hindi rin masyado maganda. Pag sobra namang feminine, masyado naman emotional. Masyado naman nawawala ang logical thinking, yan. Masyadong puro emotion, love, 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 ganyan. Puro romance, ganyan.
So, may mga degree din daw yun. Pero hindi niya sinabi, wala siya sinabi na, na ang pinagbabawal talaga, yung lalaki ka, magsusuot ka ng damit pang babae. O So, babae ka, magsusuot ka ng, magpapakalalaki ka, yung sex, mga nagpapalit ng di ba? Nag-ano pa ng mga hormone. Hindi niya inaano yan. Ah, ayaw din so ng alahayop yan. masasabing masasabi din kaya na hindi nila kasalanan kung bakit sila ganon? Dahil yung iba kasi ganyan ang sinasabi. Kasalanan ko ba? Bakit ako ganito? Ganon. Mm. Na naging bakla ako? Na naging tumboy Oo, ako? kaya, Mga ganon. pero naging bakla ka, ibig sabihin ba, mag-i-indulge ka na sa same-sex? Ayun. Kasi, ano yun karumal-dumal yan. Isipin ba, pag heterosexual ka, mag-i-indulge ka na sa opposite sex? Sa bagay That's kasi, the question. Kasi, oo, nasa action pa rin yan oo. di ba? Na hindi hindi dahilan na ano Like, kasi nga para, yielding oo. to sin is saka lang naman ikaw Kaya may yielding to batas, temptation, yielding to oo. Kaya temptation may, saka ka lang magkakasala yun. oo. Yan ang kaya may batas, malinaw ang batas doon. Oo. Pa. So yun Saka lang. kaya kaya batas ngayon yung kaya nga may mga eunuch nung araw, 'di ba? Actually hindi yun na dahil walang pitutulan kundi talagang isinilang sila na gano'n na. Yun ang sabi, 'di ba? Isinilang sila na gano'n na. Tapos ngayon may mga ang problema lang sa panahon natin, may mga intervention na ginagawa ang kalaban na kinokorrupt talaga. Kaya 'di ba yung na sabi na yung mga prenatal na mga gatas, yung mga, pwede ba ako magsabi, yung mga anmam, ganyan, ganyan. Hmm. Nakakaano pala yan, nakapagpawala ng gatas ng ina sa yung breastfeeding. Kaya, syempre nga lang, pag wala ng, ano, walang lalabas na gatas sa ng ina, sa dibdib ng ina, bibili sila ng mga, ng mga, mga Formula. product nila, ng mga, Hmm. oo, mga, ano ba yung tawag yan, mga formula drinks Oo. nga. So, negosyo pa rin. Oo. So, sasabihin nila, yung kayo ng mga prenatal drink. Pero, Oo. tinatanggalan naman ng gatas yung magiging Yung sanggol. nanay. Oo. So, bibili naman sila ng, bibili sila ng product uli nila. Hmm. So, Ang kagandahan lang noong araw kasi alam nila yung mga halaman na magpapagatas ganon. malunggay, di ba? O may Hmm. nagdididi kaya Oo. maglalabas talaga ng gatas yun. Kumbaga parang package din ang alahaya. Saka, Kagaya ano niyan. mo yung crave? Kung ano yung kinikrave mo, ibig sabihin yun ang wala ka. Kailangan mong kumain nun. Di ba? Ganun ang mga Mm, nanay. Bilihi, Hmm. yan. yun. Baka kasi nagkikrave yung ano. Ano pa? Ano tayo? Patugtog tayo, sis? Okay, so since wala na tayong oras, mga kapatid, ipagpaliban na Oo. muna natin ang music. Oo, So, sige. Okay. Mga pasamantala kapatid, be muna blessed, tayo dalawa. na Ah, tatapusin dito sa Kabanata 23. Okay. okay. So, Yada. maraming salamat mga Alwaya, kapatid. alahiyang. Hallelujah, Be alahaya. blessed. Yada. Shalom. Yada.